Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Again, this is your DJ host, Tiger99, at welcome na naman po sa isa naman nating reaction video. Meron lang ho tayong babasahin na good news at the same time. Etong si Robin Hood Padilla, mga kababayan, bibigyan ho natin ng reaction. Okay? Etong kanyang sinabi patungkol nga ho dito kay former President Rodrigo Duterte. Okay? Pero syempre mga kababayan, dito muna tayo sa good news, alright? Ito po yung magandang balita natin, mga kapatid. Para palakasin pa ang seguridad at depensa ng Pilipinas, ayan, US inaprubahan ang 5.58 billion fighter jet deal sa Pilipinas, mga kababayan. Aba. Talagang pinapalakas ang depensa ho nating at depensa po ng ating bansa ni Pangulong Marcos, parang si Apulakay lang din, mga kababayan. Grabe. Inaprubahan ng Estados Unidos ang pagbebenta ng 5.58 bilyong halaga ng F-16 fighter jets at kaugnay na kagamitan sa Pilipinas. Ayon sa US State Department, kabilang dito ang 20, grabe naman, ang dami, 20 F-16 fighter jet or jets na layong palakasin ang seguridad ng Pilipinas bilang mahalagang kaalyado sa Timog Silangang Asya, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa China kaugnay sa South China Sea, mga kababayan. Grabe. Ulitin ko, saludo po, maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos, sa pagtatanggol ho ninyo sa ating bansang Pilipinas. Hindi tulad ng isang nagdaang presidente, gusto ho tayong gawing province of China. Halos ipamigay na lang tayo, mga kababayan, samantala, ito si Pangulong Marcos, talagang pinapalakas niya yung ating depensa, di ba? Ganyan dapat. Good job ulit sa'yo, Pangulo, Pangulong Marcos. Good job. Ngayon, mga kababayan, ito naman po tayo. Dito tayo kay Robin Padilla. Ito po, ayan. Sabi po dito sa politiko, hindi kita iiwan, Robin Padilla calls Rudy Duterte a hero. Hero daw si yun ang sinabi niya. Para sa kanya, hero siya di hero siya. Parang si Kibuloy lang din, di ba? Sinabi ni Robin Padilla na si Kibuloy daw ay isang hero para sa kanya. Bayani. Ewan ko ba? Ewan mo dito kay Robin Padilla kung sino-sino na lang ang hero na ito, mga babae, nasabi dito, pagpatuloy natin, number 1, bayani ka, boss. Padilla said when Jimeno asked that he would stay and do if given a chance to visit Duterte at ICC detention center. Hindi. Nandiyan ka na sa ICC, hindi mo pa rin napupuntahan dyan sa may detention center. Sabi ni Sara, halos araw-araw daw nagkakausap sila. Napaka-imposible naman yun, mga kababayan. Araw-araw nag-uusap si Sara Duterte tsaka itong si Rodrigo Duterte. Dito nga sa mga kulungan dito sa Pilipinas, may oras, yung araw po nung bisita, di ba? Pagbisita. Pero samantala, dun sa ICC daw, sabi ni Sara, araw-araw daw sila nag-uusap. Di maluwag pala dyan. Sinungaling. Ano pang ginagawa mo dyan, Robin? Hindi mo naman pala nabibisita si Digong sa ICC, sa detention center Muwi ka na. Ako nire-rehearse ko na yon. Pag binigyan ako ng pagkakataon, sasaludo kaagad ako kay Mayor. Boss, isa ka ng bayani. Yan ang unang-una kong sasabihin sa kanya. Tapos yayakapin ko siya. Hindi kita iiwan, boss, kahit saan makarating. Hindi kita iiwan, he added. During the BNCs at the forefront hosted by Jimeno aired on March 31.
Bayani, sinong kumikilalang bayani dito? Sila Marcoleta. Si Marcoleta, di ba sabi niya, baka daw darating yung panahon or pagkakataon na itong si Rodrigo ipapalitan niya itong si national hero na si Jose Rizal na maging bayani. Kalokohan nyo. Padilla is among the few allies of Duterte who traveled The Hague shortly after the arrest of the former president. He was been stayed in Netherlands for more than 2 weeks. 2 weeks mga kababayan but has yet to get a chance to visit the detained former leader. The senator is set to fly back to Manila to focus on the PDP campaign upon the order of Duterte. But plan to return to The Hague after the election. Kala ko ba walang pera ang PDP? Kala ko ba walang pera itong mga kababayan? Di ba sabi ni Robin yan? Wala kaming milyonaryo, wala kaming bilyonaryo. Yung ulo namin nakakulong, ganon, di ba mga tol? Tapos ngayon, pag nandiyan ka na sa The Hague, uuwi ka dito sa Pilipinas para sa pangakampanya. Tapos, pagkatapos ng kampanya, babalik ka ulit dyan sa The Hague. Ilang linggo ka na naman dyan. Sinong sasagot dito sa mga pamasahe mo, sa mga gastusin mo dyan? Taong bayan, ganun ba yan? Oh my goodness. Di ba mga kapatid, kala ko ba walang pera sila? Pabalik-balik na lang sila mga kababayan sana all. Di ba napakasinungaling, di ba mga kapatid? Wala daw pera pero pabalik-balik lang sila. 2 linggo ka na dyan sa may the Netherlands, 2, 3. Sinong nagkikir dyan sa dyan sa ginagastos mo dyan, Robin? Yung pinamasahe mo, back and forth, papunta dyan. Siyempre, babalik ka dito. Babalik ka na naman dyan, gano'n, after the campaign. Saan mo kinuha yung pamasahe mo dyan? My goodness. Wala talaga. Sabing wala daw pera. Yoy! Mga sinungaling, dramahista talaga kayong mga Duterte supporters. For the Senator Robin Padilla, former President Duterte is a hero. Padilla has declared his steadfast support and admiration for the former leader, vowing never to abandon him. The Senator shared his thoughts about Duterte's International Criminal Court, ICC detention, and more during an exclusive interview with Attorney Karen Hamino of Billionario News Channel in The Hague. Grabing pambubudol, Paawa, grabe kasi nungalingan ni Robin. Walang pera PDP pero pabalik-balik kayo dyan. Mga kababayan, sana po magsilbing aral itong nangyayari sa atin ngayon, wag na ho kayong bumoto ng mga ewan. Wala namang ginagawa, wala namang nagawa si Robin Padilla bilang senador. Ano ba? Huwag nyo nang dagdagan yung mga ganyang mga kababayan. Sa darating po na eleksyon ngayong Mayo. Huwag nyo nang dagdagan yan tulad ni Robin Padilla na daan-daan libo sinasahod, wala namang ginagawa. Budol! Yan lang mga kapatid, maraming salamat po sa ating mga star senders dyan. Thank you very much. Again, this is your DJ host, Tiger99. Magandang umaga po, Pilipinas.